Ang ganda. Mala UK. Ang Good morning mga kalakotsera. Hello, hello. Kamusta? Ito kami. Napag-decide namin magstay ng additional night dito sa Cambodia, sa Phnom Penh. Officially, ito yung second day namin dito na dapat pabalik na kami ng Ho Chi Minh mamayang 1 p.m. Pero, since hindi kasi ako nakapag-book ng pabalik dahil hindi ko alam yung time na kung na oras kami matatapos, akala ko maraming slot para sa bus. Well, marami din naman sa Red Bus Up. Hindi nga lang sa Klook, no? Sa Klook, ubus na eh. For tomorrow na. So, ang ginawa ko, nag-book na lang ako for tomorrow. Nag-extend kami ng 1 night dito since bukas naman yung flight namin ng gabi. So, ayun. Yan. Nagbago yung itinerary natin. Anyway, wala na kaming gagawin sa Ho Chi Minh. Ang balak na lang talaga namin kung babalik kami mamaya is magpapahinga, bukas mag-iikot-ikot, kakain, hanggang sa maubos yung natirang dong. Pero dahil marami din kaming real na exchange, okay lang din naman. So nagbook kami additional night dito sa same hotel, sa same boutique hotel, via Klook. Same room type. So okay lang, and then bukas ng 8:30, pabalik na tayo ng Ho Chi Minh para mga 4 or 3 p.m. nandun na tayo sa hotel ulit. At makapagpahinga dahil 10 p.m. yung flight pabalik ng Manila. Then next day, aalis ulit. So para makapagpahinga tayo. Maganda yung araw ngayon. Kagabi kasi medyo makulimlim eh. Kahapon. Ganda. Nandito yung sunrise. Nahimik sa labas, oh. Yan. So, pupuntahin natin yung Sky View Deck sa taas. Nakalagay doon sa elevator, best panoramic view. Best panoramic view daw ng sunset. So, mamaya babalikan natin yan. Tapos, yung pool. Tingnan natin kung makapag-swim pa tayo. Wala tayong pamalit na damit dahil dapat 1 night lang dito. Pero okay lang yun. Titingin tayo sa Central Market ng pwedeng mabili kung may damit doon. Kasi parang last piece ko na to. Baka bukas naka-jacket na lang tayo pabalik. No? So, titingin tayo sa labas mamaya. Tingnan natin anong magagawa namin. Wala kasi kaming tour dito. Ang mahal ng tour eh. So, magdi-DIY lang ulit kami. Magtutok-tok lang. Kasi mura yung tok-tok nila yung Grab. Mga 5,000 plus lang. 2 to 3 kilometers away. So, tipid yun. Medyo marami-rami pa kaming kayamanan na natitira na real. So, okay lang. So, kakain tayo ngayon ng breakfast buffet. 6:30 a.m. yung start. Hanggang 9 a.m. ba? Or 9:30. Tingnan natin kung masarap yung foods nila. Kahit di masarap, papatusin na natin yan. Gutom na tayo eh. Kaping-kapi na si ate mo. So, mamaya ulit. Tingnan natin yung kanilang breakfast buffet. Alam mo, ang Lacochera, dito na ulit tayo sa restaurant nila. Nakakuha na rin ako ng foods. Ang kinuha ko lang is yung sausage. Yung fried dumplings nila, tapos yung ham, and then parang repolyo. Pero bok choy pa tawag dito. Yung Chinese pechay. And then fried rice. So
Kasi grabe yung cream natin sa fried rice. Tsaka black coffee. Masarap naman. Napansin ko sa breakfast nila, yung breakfast buffet nila kahit sa Kotsugi. Konti yung varieties compared dun sa mga breakfast buffet na napupuntahan natin sa Boracay, basta sa within Philippines. Kapinas kasi maraming varieties ang breakfast buffet nila. Dito parang limited na. Pero okay lang din at least libre, di ba? Marami na siya binayaran mo. Minsan kasi, mahirap mag-isip kung saan mo gusto kumain. Sobrang dami mong sarap na kainan. Minsan hindi mo na mas isip kung saan. Ang maganda dito, masarap yung coffee nila. Gaya ng Vietnam. Masarap yung coffee nila, grabe. May ibang aroma, yung lasa. Parang kahit black coffee lang siya masarap. And in fairness, sa pagkain dito sa malasa. Ano mo kayo na naman natin ngayon wala. Pwede na puntahan yung National Museum. Yung mga temples na libre, kahit siguro sa labas lang okay lang din. Mag-ikot-ikot kami sa night market. Ay, night market. Central Market, Baguio. Central Market. Baka makakita kami ng murang t-shirt or shorts. Yun lang. Ubusin lang natin yung real. Pakain dun sa siya masuot. In fairness, wala pa kami natikman dito na hindi masarap na pagkain. As in, ang sarap na pagkain nila. Harap talaga. At okay lang din, mag-stay kami ng one night, ng additional night. Kasi mukhang marami pa kami gustong explore. Para sa susunod, yung Angkor Wat naman, same trip naman tayo pupunta. Kasi, Angkor Wat doon yun. Tamis. Tamis. Grabe. Ang hilig nila sa cilantro. Yung fairness talaga masakap yung pagkain nila, no? At magbabait sila. Lagi sila mong mabatay. Lagi sila nakangiti. Parang mga Pinoy. Yun nga lang sa sobrang bait nila. Pag ino-offeran ka, minsan ka na nakakahindi. Kaya pag dito, hindi kami dapat nagpapahalatan na turista kayo. Kasi pag mukha kang turista, talaga nilalapitan ka nila, hindi ka nila takantanan. Once naglabas ka ng camera, picture-picture ka dyan, video-video pa. Alam na nila, so turista ka talaga. Kailangan kang offeran nila naman.
Mm. Ang sarap ng kape. Sobra. Lalo yung black milk. Hello mga kalakotsera, dito na tayo sa may PH Euro Park. Nagtuktok lang kami. Papunta rito, 12,400 riel. Medyo mahal, mga around 300 pesos siya. Ang ganda ng PH Grand Hall. Biglang namin alam kung pwedeng pumasok pero tatry natin. May nakalagay kasi doon na no entry. Pero ang ganda niya. As in. Wait, pakita ko sa inyo. Nice, diba? Hindi natin alam kung pwede pumunta, pero tatry natin. Siguro hanggang dito lang. Hindi na tayo makakapasok doon. Baka hanggang dito lang pagbaba nitong bridge. Ang ganda niya. At hindi tayo naka-ready sa ating aurahan for today. Naka-short lang tsaka chinelas. Ang ganda. Wala UK ang style niya. Ganda oh. Akala namin kami lang yung tao. Dami pala rito. Ang ganda. Ganda. Talaga hindi tayo binibigo ni Cambodia. Hindi natin na-expect na ganito. Kasi ang ganda niya, promise. Ganda niya. Iba yung expectation natin kay Cambodia. Hindi ganito kataas. Alright, mga kalakotsera, ito na. Nakaikot-ikot na kami. Grabe. Pag umaga, malamig eh. Pero pag mga tanghali na, ayan na. Ibang klase ng init, para na sinisilaban. Uy. Ayan, mas direct yung araw. Ganda dito. Tahimik. Oh, dahil cut-on lang na weekday ngayon. Tuesday na ngayon, no? Kasi siguro wala masyadong tao. Mga ilang-ilang piraso lang. Mga bata. Ganun.
Pero feeling ko pag weekend, maraming tao rito. Maraming siksikan yun. So, I love Peng what? Peng what? Then, may maliit na Eiffel Tower doon. Merong yan, watermill. Full steakhouse. Si Papa John's. Meron dun sa kabila na potato corner. Kung nasa tipid mode tayo, no? Promise, ang ganda. Kung magka-Cambodia kayo, kung meron kayong planong mag-Phnom Penh, ganda. Ganda naman ang background. So, yun. Ano yung sinasabi ko kanina? Kung magka-Cambodia kayo, magsi-Siem Reap kayo, or nasa Ho Chi Minh na kayo, isa-suggest ko talagang mag-stop by kayo or kahit 2 day, 3 days, 2 nights dito sa Phnom Penh. Ang dami magagandang lugar. And napakaganda, ang gandang experience. Kasi masyado akong addict sa TikTok. Iba-iba yung nakikita ko pagdating sa Cambodia. Parang hindi ganun kaganda yung perception or yung nilalabas ng mga video yung iba. Yung iba. Pero pag nandito ka, ang ganda. Kasi parang mga matatanda na yung establishments. Tapos mini-maintain nila talaga. And ang babait ng mga tao. Ang mura pa ng pagkain, ang mura ng tuktok. Ano pa ba? Parang Pilipinas lang din na medyo upgraded. Hindi medyo, na upgraded. Ganda talaga. Tulad yan, chill-chill lang tayo dito. Diba? Pawis na. So, yun. Balikan ko kayo mamaya. Papahinga lang tayo. Alright, hello mga kalakotsera. Nakaupo tayo ngayon sa ilalim ng puno ng kung anong puno yan. Hintay namin yung binili namin dito sa Taurus Coffee and Tea. Bumili lang ako ng pineapple juice. Tapos yung my loves passion tea. Ang problema lang kay ate, wala siyang no English siya. Dollar kasi yun nandoon. Tinatanong ko how much pag sa riel. Pero bibigay ko na lang sa kanya yung buo na 50,000 rin. Bahala na siya magsukli. Hindi ko alam kung pwede cash eh. Ano nakalagay. So, ayan. Maliit lang yung tindahan niya. Ayan, oh, cute. Diba? Pag nagtitipid kayo, dito lang kayo. Nakalagay kasi dito 6,000 eh. O baka nakalagay yan 6,000. Up to 6,000 or from 6,000. Alam mo yun? $2.75. At $20.75. Diba? So, ayun, kakulay. Na low-bat yung Jisoo Life natin. So, dito muna tayo sa, cute na electric pa na kakulay ko. Init. Init na. Pagkatanghali na eh. Ayun, busog pa naman tayo, no? Kasi, madami yung breakfast buffet eh. So, chill lang tayo dito. Tayo natin siyang, gumawa ng juice. Price ko sana. Kaso, pag talagang tirik yung araw, umiinit eh. May something. Start siguro. So, yun. And, wala pa rin masyadong tao. As in, konti lang. Kami lang talaga. Diba? Feeling ko pag weekend yan marami. Yun. So, balikan ko kayo pag na-order na namin. Oh, hello mga kalakotsera. Dito tayo sa gitna ng highway. Yung kanilang
Independence Monument dito. Ayan. Hindi ko naintindihan. Wait lang. His Majesty Preah Bat Samdech Preah. Gitna, diba? Nasa gitna siya. Ayan, oh. At tirik na tirik na tirik na tirik yung araw. 11 a.m. na kasi eh. Tapos yun yung the ever famous Independence Monument. Ay, sa gitna. Yan. Bali, simula dun sa PH Euro Park, nagbayad lang kami ng 10,100 para sa tuktok. Yan. Medyo malayo yung PH Euro Park. Wait lang, mainit. Grabe. Oh, dito tayo nakalilim. Kung makita mo yung daan, oh. Kita mo yan? Kita nyo yan? Kita nyo kung gaano katirik yung araw mo kung uulan na naman mamaya. Kasi, parang every afternoon umuulan eh. Kahit sa Ho Chi Minh. Oh. Hapon at gabi, umuulan sa Ho Chi Minh. Dito, every hapon. Pero kahapon, di naman gaanong malakas. Parang ambon lang. Pero yun yung masakit kasi sa ulo eh. Diba? So, ayun. Pahinga lang kami. Tapos balik na muna kami sa hotel. Para makapagpahinga. May Shangri-La doon. And the peak. Hello mga lakotsera. Lumipat kami ng room. Galing kami dun sa standard room sa 5th floor. Di ba nag-extend kami ng one night? Ibang room pala yung nabook ko. Deluxe King pala to. Ayoko na sana magpalit ng room kasi natutulog na kami. Well, alas 12 ng tanghali, no? Nagre-recharge kasi kami. Tumawag si ate, hindi daw mahanap yung booking. So, pagbaba ko, kaya pala hindi mahanap kasi iba yung room na nabook ko, which is hindi ko naman intentional na ginawa, diba? Hindi ko rin naman binasa kasi mukhang sa picture kasi parehas lang. So, sabi niya, I'm sorry but you book a deluxe king. Sabi niya ganon, but you're staying in a standard room. You have to change. Sabi ko, is that okay if we change? If we don't change because we're already resting. Are we are resting? Sabi niya, well, it's much better if you change because that's a much bigger room and that's on a high floor. Eh, syempre, invite ni ate. So, yun nga. Lumipat na lang kami. So, ito na nga yun. Ang laki. Parang suite. Hindi siya deluxe. Suite talaga kasi, pasok mo pa lang. Mga ilang square meters to. Malaki, no? So, ayan yung door, pagpasok. 8th floor kami. Yung una naming room is 5th floor. So, may cabinet ulit, may safety deposit box. CR. Tapos, yan na nadagdag. Bathtub again. Shower. Tapos, toilet, may bidet. With a view. Tingnan natin kung maggamit natin ulit yan. Tapos, meron ditong may mga coffee ulit. Di namin nagamit yung coffee dun sa baba. Pero dinala namin. So, may water ulit, may kettle, may malamig na ref, may mga shelves. Ayan. Deluxe King. Parang king din yung kanina natin, di ba? Hindi. Queen pala yun. Pero parang malaki na rin. Kaalog-alog. So, ayan. Ang lawak. May upuan. May upuan ulit. Mirror desk. Wala naman kami dalang laptop ngayon. So, ayan ang view. Sa baba kasi, ang view namin is yung pagitan ng dalawang building. Medyo maliit lang. Pero ito kasi, nakakalula. Yan. Yung side ng entrance, yung side ng restaurant kung saan kami nagbo-buffet. Ayan yung view niya. Ang laki. Ayan, oh. Nabook lang siya ng 2,500. Less pa yon ng 5% kasi ginamitin ko ng code ko.
Kaya pag nag-book kayo, gamitan nyo rin ng code para ma-less. 5% din. Okay? Pang 3 tao ata to. Hindi, good for 2 actually kasi deluxe king. Pero kung mas gusto niyo ng spacious, ito. Pero kung tight ang budget niyo, pwede na yung standard room. Dahil malaki rin naman yung standard room. At super linis, super bango. Ayan, diba? Ay, okay. So, okay lang palang nagising tayo. Ang lalim na kasi ng tulog ko, nag-ring yung phone. Kaya pala, dibi. So, ayun. Bali, wala kami ni itinerary ngayon. Magpapahinga lang sana muna kami. Lalabas kami mamayang hapon for Central Market. Maghahanap kami ng ref magnet and makakainan. Ngayon, mag-iisip muna ako kung ano lunch namin kasi balak namin ulit magpa-grab food na lang. Sayang naman no, pagstayan muna namin tong ganito kagandang hotel. Bihira kami mag-book ng ganito kalaki kasi ang laki-laki. Mahirap din matulog pag super laki pero kung malinis na ganito, goods naman siya. Ayan, ang laki ng kama. Ang laki ng room, grabe. Ang laki talaga, legit. Lalagay ko dito kung magkano, kung anong name ng hotel. And, andun kasi, kay Klook kasi kompleto na. May address, may details, para kung gusto nyo malaman anong inclusion, kung saan siya malapit, yun, pwede nyo i-Google Map. Ito kasi, malapit siya sa bus terminal ng mga bus coming from Ho Chi Minh. As in, 8 minutes walk lang. Hindi nyo na kailangan sumakay. Pero kung may bagahe kayo, siguro magtuktok lang kayo. Siguro mga 5,100 lang din yung tuktok nyo from bus terminal ng Ho Chi Minh papunta rito. Pero kung ano, wala kayong dala masyado, pwede naman maglakad lang. Lapit lang siya. Nilakad lang namin. So, ayun. Maraming kainan sa baba kasi may school. Maraming murang kainan. May mga stall, may mga karinderya. May mga, yung kariton. Yun. Meron din breakfast buffet yung hotel. Kaya super sulit talaga. As in, ang sasarap pa ng food. So, yun lang. Balikan ko ulit kayo mamaya. Bye! Or lang ako kutsera. Umakit tayo dito sa 15th floor. Yung, ano nakalagay dyan? Sims Sky Bar and Pool. Pass. Ito na yung lechon. Hindi pa yun. Hi.